Sina Tuting at Muning ay magkaibigan. Lagi silang magkasalo sa lahat ng bagay. Sabay sila kung kumain, magkatabi rin kung matulog. Masaya sila dahil mahal na mahal sila ng among si Wambo. Dahil naging mabait kayo, ibinili ko kayo ng paborito ng pagkain. Inggit na inggit naman sa dalawa si Daga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Kailangan pa niyang magnakaw para kumain ng masarap. Naisip ng Daga na magpaalaga rin kay Wambo. Kinausap niya sina Tuting at Muning para humingi ng payo. Tulungan niyo ako. Sabihin niyo sa inyong amo na gusto ko rin magpalaga sa kanya. Pakiusap niya sa dalawa. Ay nako, hindi maaari. Bulalas ni Tuting. Oo nga, hindi ka pwedeng maging alaga. Tanggi rin ni Muning sa hiling niya. Sumama ang loob ni Daga. Ayaw lang nilang may makasalo sa biyayang ibinigay ng amo nila. Gagantiya po sa kanila, sabi ng Daga. Isang araw ay umalis si Wambo. Kayo na ang bahala sa buhay. 2 linggo akong mawawala. Bilin ito kina Muning at Tuting. Sinamantalan Daga ang pagkakataon. Habang naglalaro sina Tuting at Muning, ay sinira niya ang mga paboritong gamit ni Wambo. Galit si Wambo nang makitang sira ang mga gamit niya. Ayoko nang maulit ito. Huliin niyo ang Dagang gumawa nito. Naghalinhinan ang dalawa sa pagbabantay sa loob at labas ng bahay. Habang abala sila sa pagbabantay, ay kinain Daga ang pagkain nila. Ang gusto ni Daga ay mag-away ang dalawa. Ibig niya isipin sina Tuting at Muning na ang bawat isa ang kumain ng pagkain nila. Siguro ay nagugutom sa sobrang pagod si Muning kaya inubos ang pagkain. Nakakapagod talaga ang magbantay kay Daga. Wika ni Tuting sa sarili. Ang akala rin ni Muning ay si Tuting ang kumain ng pagkain niya. Kung hindi ikaw ang kumain ng hapunan natin ay sino? Tanong ni Muning. Natuklasan ng magkaibigan na gusto silang pag-awayin ni Daga, kaya hinanting talaga nila ito. Sa takot ay tumakas si Daga. Mula noon ay lalong naging magkaibigan sina Tuting at Muning. Si Daga naman ay hindi na nagpakita pa sa kanila.